nakagapos, nakakulong, mistulang mga hayop na namumuhay sa sariling hawla. Ilang ulit na nating napanood ang malungkot na kalagayan ng mga mentally disabled o mga taong nawala sa sariling katinuan. Sa bayan ng Peñarrubia sa probinsya ng Abra, nasaksihan namin ang dinaranas ng ilang mga residenteng may sakit sa pag-iisip. Must feed the dog called Laika. The first dog in the moon is Laika. Respect shato, respect boycott. Manog kayo, ma'am. L-A-I-K-A. Ang 25 anyos na binatang ito, mistulang asong nakakadena sa pader ng kanilang bahay. Ang gusto namin awa yung na hindi na pumunta sa malayo kasi maraming taong naghahanap mang naaabala yung maraming tao. Kaya mabuti na lang, ganyan na lang, ma'am. Mula nang magkasakit sa isip si Rico, 3 taon na nakakaraan, hindi na raw nila tinanggal ang kadena. Mga lakutsara. May tapay na kung tanong samtan sa pinakalutuan. Ako sa bayan? At dantong maramdamag, dantong na ito balo. Sa kapirasong sementong ito siya kumakain at nagpapalipas ng magdamag. Sa isang kinakalawang na lata naman siya dumudumi at umiihi. Ang kalahating dipang kadena, nagsisilbi raw proteksyon para hindi makasakit ng kapwa ang binata. Labag man daw sa kanilang kalooban, kinailangan nilang igapos ang anak. Nasakit niya akong pumahan, lumda ang taiso kong mati katulungan mi, ma'am, nga tumulong kanya mi mutin. Ta nagsakripisyo kami. Nga nang nagrigrigat mo ng paadal. Nga mawan mo't kastamo tinagbanagan mo. Dito na rin siya pinapaliguan. Ayon sa kanyang ina, masipag at mabait na anak si Rico. Katunayan, nakapagtapos pa siya ng kolehiyo. Pero nang mabigo sa pag-ibig, nagkasakit na siya sa pag-iisip. Umiyak ako. Naging pala lumuluha. Pala umiyak. Papatunan ko lamang na hindi pera ang aking hangat. Dahil may kotse nga sila. Dahil kulang sa sapat na kaalaman, sa albularyo unang ipinatingin ang binata. Pero lumala raw ang kalagayan ng anak. Sabi naman ng mga albularyo, ma'am, nakakain daw ng yung mga nakasisira ng isip, yun naman ang sinasabi nila. Kumonsulta din sila sa doktor, pero dahil kapos sa pera, hindi rin nila naibigay ang mga gamot na inireseta para kay Rico. Sa kulungang ito naman namin natagpuan ng 30 anyos na si Bong. Tulad ni Rico, may sakit din siya sa pag-iisip. Pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot raw ang dahilan kung bakit nasira ng bait si Bong. Ilang di pa lang ang haba ng kulungan niya, walang ilaw o anumang gamit. Tanging papag lang na kanyang higaan. Ba't kailangan durog, ate? Kasi magbabara sa dami-damian niya kasi pagsubo po eh. Lorindo, mga anan, nay. Lamon naman ka na ko. Di tulad ni Rico, walang imik at tulala si Bong, ni hindi sumasagot kahit kausapin ng ina. Amoy dumog unay at ako ha. Ulong.
Ito ang Abra General Hospital, ang nag-iisang pampublikong ospital sa Abra. Pero sa ospital na ito, walang sapat na kagamitan para matugunan ang mga residenteng may sakit sa pag-iisip. Kung kailangang ipakonfine ng isang taong may mental disorder, kailangan pang bumiyahe ng 5 oras patungong Baguio City. Dito kasi ang pinakamalapit na ospital na may psychiatric facility. Bita ka to. Kaya hindi nakapagtatakang ang mga may sakit sa pag-iisip sa Abra, tsinatsaga na lang ng kanilang mga pamilya sa kanilang bahay. Ang problema kasi dito sa Abra, we only have visiting psychiatrists. With the 27 municipalities, hindi naman niya masakop lahat. Dati ginapulot na danom yung langan. Hindi pa ba lang Relax mo lang, Juan. Medyo nasakit, ngaman ano sa Juan. Okay, very good boy. Tuwing ko naman, lagi magpagana ko na ayan. Kukuha ka tao doon? Gabi na nang dumating kami sa ospital. Dalawang espesyalista ang agad sumuri sa kanila. Dito sa Baguio General Hospital, 1 linggong i-confine sina Rico at Bong para maobserbahan. Libre ang lahat ng kanilang mga gamot habang nakakonfine dito. Sa kabila ng tila hindi kahandaan para tutukan ang sakit na ito, nakalulungkot na tila dumarami naman ang mga may kaso ng mental disorder, hindi lang sa Abra, kundi sa iba pang panig ng bansa.